Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalipunpunan siya ng napakaraming tao, kaya't limulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig, at sila ay tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinhaga. Ganito ang sabi niya, pakinggan ninyo, may isang magsasaka na lumapas upang maghasi. Sa kanyang paghasi ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mabinhing tumubo. Palibhas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Tumago ang mga dalawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa, at ito'y tumubo, lumago at naguhay na mainam. May uhay na tag-30, tag-60 at tag-100 ang butil. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinhaga. Sinabi niya, sa inyong ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinhaga. Kaya nga, tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakita, at makinig man ng makinig ay hindi makaunawa, kundi gayon marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya. Pagkatapos tinanong sila ni Jesus, hindi ba ninyo nauunawa ang talinhagang ito? Paano ninyo mauunawa ng ibang talinhaga? Ang inahasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos nila mapakinggan ito, pagdakay dumarating si Satanas at inaalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba tulad naman ng napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman ng napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salitang ito, agad nilang tinatanggap na may galak, ngunit hindi naman ito tumitimos sa kanilang puso, kaya't hindi sila nanatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad na napahasik sa dawagan. Dininingan nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, naging maibigin sa mga kayamanan at paghangad sa ibang mga bagay. Ano pat ang salita na walan na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba tulad sa binhing napahasik sa matabang lupa, pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita at sila'y nagsisipamunga.
may tina 30, may tig-60 at may tig-100. Ang mabuting balita ng Panginoon.